baguhin niyo po itong sistema niyo sa hotline. Ayoko na marinig sa susunod na tawag ko at tatawag ko pati sekretary niyo, i-bull out ko rito. Gusto ko pag may sistema, pag tawag ng manggagawa, may sasagot, agad-agad tinatanong kung ano yung problema, saan company, ilan kayo, and then magpapadala agad ng inspector, schedule inspector, para i-confirm, i-verify kung totoo yung problema, sundin, at babanggain kung itong kumpanya ng reklamo, ito ba na-inspect na? So what happened to the inspections that was done to this company versus meron lang bagong reklamo? Dito nyo malalaman na yung inspector is either inutil o corrupt. Ganun lang po yun. Kasi ako po, may nasagasaan ako na kumpanya ilang beses dyan sa Kamanaba. Ka-inspect lang. An inspector visited the company. Ka-inspect lang a month ago or something. And then, nag-interview ako ng mga manggagawa, 300 pesos a day, 400. Meron pang 250 a day. At binisita ng manggagawa, recently lang. Ay binisita ng Dole Inspector recently lang. Tanungin po kita, Yusek. Ano sa tingin mo, yung inspector na yun, si Baki natin o si Baki natin? Yung mga ganong klase inspector. Nag-inspect siya, bago lang na siya nag-inspect. And then pagkatapos niya inspect, dumating ako at nag-interview ako sa mga manggagawa at sobrang bilo sa minimum wage yung mga manggagawa. Ano dapat parusa doon sa inspector? Ang ginagawa po namin, Hindi, ano parusa po dapat? dapat kung talagang negligent siya, dapat tanggalin siya. Kung negligent talagang, pero bibigyan natin muna ng pagpapaliwanag kung talagang Show cause. show cause muna. Ano pong proseso? Run me through. Ano yung proseso kapag yung inspector ay pupunta sa isang company para mag-inspect, whether dahil may complaint or random lang, dahil trabaho nila mag-inspect, titingnan nila kung ano yung sitwasyon ng mga magagawa sa isang kumpanya. Ano po yung proseso dapat they have to do? Ang proseso po, Senator, ay number one, kung random lang, kasi mayroon kaming target inspection procedure, kung ay binibigyan namin, may guidelines naman sila. Ano nga po nakalagay sa guidelines? Na Are you sure kayo pong karapatan sumagot o meron pa mas magaling sumagot? Mga Director Alvin, si Alvin siguro. Sa inspection. Ikaw! Okay, tahimik ka. Kanina ka pa tahimik na. Sige, siya pala. Sige nga, paano mga Director Curada? Apo, susugan ko lang po yung sinabi ni Yusek Igargo, Mr. Chair. Meron tayong random, meron din tayong targeted, tapos meron din po tayong Nasabi na po yan. Diretso na po. Huwag na po ligoy-ligoy. Ano po yung proseso pagpasok? Apo, pagpasok po natin sa establishment, dapat po ang gagawin ng inspector, hanapin po yung employer's representative. Okay. Tapos po hahanapin sa mga employer's representative din po. So in essence, ang ating pong inspection, kasama po dapat yung employer's representative, Mr. Chair, kasama din po yung worker's representative. Sa ating pong department order, may mga kumpanya po na organized, may unions. Stop right there. Apo. Kaya nga, from now on, I would like all the inspector to wear body cam. Body worn camera. Mandatory yan. Tingnan ko lang, pag hindi nyo sinunod yan, I will raise hell. Ako ang Dole chairman ngayon, ako yung chairman ngayon ng labor. Malas nyo lang. Talagang didiktikin ko kayo. Unyet. Body worn camera. Alam mo kung ano nangyari? Pag yung mga inspector nyo sa field? Hindi. Walang tinatawag na employees. Kasi ang ginagawa ng mga employer, kasi tumitimbre kayo di ba? Sinasabihan nyo ahead of time. Tama? Tama o tama? Wala po sa procedure natin, Mr. Chair, na i-inform. Surprise po yung ating mga inspections. Sir, hindi. Iniimpormahan nyo. Wala kayong ginagawang surprise inspection. Ako ang gumawa ng surprise inspection, pero despite that, humingi ako ng tulong sa mga taga-Dole, natimbrehan pa rin yung mga kumpanya.
Okay, doon sa hindi surprise inspection. Sige. Opo, yung hindi yung meron din pong complaint inspection, Mr. Chair. So, meaning nanggaling itong mga workers sa Under regular inspection lang. yung regular inspection, ganun po yung proseso. Surprise po yung ating inspection activity and then pinupuntahan po. Anyway, Mr. Curada, ito po ang sasabihin ko sa iyo kung anong ginagawa ng mga alipores mo. Okay? Pupunta sa kumpanya, company A, and company B, pareho. Sunod-sunod. Didiretso agad yung alipores mo sa HR. Kasi yung kumpanya, yung lahat ng empleyado, pinapatago. Di ginawa sa akin yan eh. Pinatago, nilak sa isang kwarto. So ngayon, itong inspector mo at saka HR, mag-uusap sa loob ng kwarto. Yung inspector mo naka-D4, nagmimerienda, nagtatawanan, kausap yung HR. Whether mareklamo o wala, whether random or surprise or because of a complaint kaya kayo nag-inspect, hindi tinatanong yung mga manggagawa. Hindi talaga. Yung sinasabi mong tatawagin yung employees representative, that's bullshit. Walang ganun. HR lang. 30 minutes to 1 hour, maximum 1 hour, HR lang at saka inspector. Paglabas ng inspector ninyo, meron ng envelope. Hindi ko alam kung anong laman ng envelope. Your guess is as good as mine. Ganun ang nangyari every single inspection. Wala yung inspector pupunta sa workplace at isa-isa kinakausap. Ganun dapat, ay ganun yung ginawa ko. Di ba? So, next time, sir, body worn camera, lahat ng inspector. Okay? And then lahat ng mga inspector, titingnan ko, give me a list, I don't mind mag-hire, kung kailangan mag-hire ako ng mga tao kung mag-overtime, tingnan ko kung ano yung mga kumpanyang pinuntahan ng mga inspector. Sa NCR, Kamanaba area. Okay? And then, ano yung nilagay niya sa report niya? And then, ibabangga ko yan doon sa mga complaint na tatanggap ko. Kapag nag-inspect siya at nalusutan siya na meron din mga below minimum wage pa rin ang tinatanggap, sabi mo, sisibakin. Tama po. Seryoso po ako. At gusto ko pumasibak dahil inutil po yun. Again, it's either inutil siya o corrupt siya. Either way. Diba? So kung inutil siya, siguro, sibak. Corrupt siya at sibak din. Kasi nga po, for the longest time, ang dami natin, alam ko marami tayong problema sa bansa na dapat din natin tugunan. Pero mahalaga din po itong problema na matagal nang nagbabagabag sa puso ko. Yung mga manggagawa na nagsasuffer. Even while I'm speaking here right now, dyan sa Complaint Action Center ko, meron mga manggagawa na nagreklamo dahil hindi sila bibigyan ng tamang pasahod. Hindi binibigay yung mga benepisyo. By the way, ni-request ko to last Congress last Congress, na magpa-scale sa workplace. Nagagawa na po ba ito? Doon sa workplace, malaki na may kita karatula ng mga workers na ang minimum wage ngayon ay 695. O ano man. At kapag kayo agrabyado or anything, tawagan ang Dolly hotline at babaguhin nyo na pong hotline. Pag ginawa nyo po yan, deterrent yan. Sino pa ba naman kumpanya na magbibigay ng minimum wage ay nakalagay na doon, paskil, tatanungin na agad ng manggagawa sa supervisor, oy, yan pala minimum wage, oh. Bakit ako ganito ng sweldo? Di po ba? Bakit di pa rin napapatupad yan? Dole, sino dapat magpapatupad yan? Meron na kaming ilinagay ng mga
yung sinuggest ninyo ng mga placard. Wala po. May mga iba, pero hindi pa, kasi ang problema po namin, Senator, katulad ng sinasabi po ninyo na BICAM, lahat ng mga inspectors ay, ang problema po namin, wala kami pong budget tungkol doon. Nagkaroon kami ng, nag-canvas kami. Ang isang BICAM yata ay parang 18, ang bodycam ay parang 18,000. So, i-multiply mo by the number. 18,000? Meron sa Shopee, 6,000 lang. Ewan ko lang po. Ngayon, binangga namin yan doon sa number of inspectors namin na 1,210. Times, sabihin mo na lang 6,000 or 18,000. Nagkambas lang naman po kami. How many inspectors do you have, sir? O 1,210 Nationwide? nationwide. Ilan po sa NCR? Ilan sa NCR? Director Bambi? 250. 150 sa NCR. Ilan po sa Kamanaba? Kamanaba. Mr. Chair, 25 po sa Kamanaba. Okay. Alam mo itong 25 na ito, napaka-inutil. Nasabi ko na ito noon, sasabihin ko ulit. Sobrang inutil ito. Pumunta ako nung sa last inspection sa Caloocan, Valenzuela. Malalaking kumpanya ito mga top 10 manufacturing companies. Sabi pa natin sa buong NCR. Sikat to. Lahat nagpapatupad ng pakyawan kahit na hindi dapat at minimum ang napakaraming empleyado. So ano ginagawa nitong 25? Saan natin sa Cabanaba, sir? Di ba hiniling ko na dati ito? Nasaan na po yung report? Gusto ko makita yung report mo. Bigyan sa akin yung ginawa ko pag-inspect ng mga inspector na ito. In the past 1 year. And gusto ko po kita line by line anong mga kumpanyang pinuntahan nila. Diba? At ano po yung ginawa nila. Dahil kami po ay nag-inspect at marami kami natanggap ng mga reklamo, 71 companies ang nagpapatupad ng pakyawan. And yet, ang nasa listahan lamang ay 9. Ito mga sa inspectors. Ano ba ito? Naka-plantilla ba ito o meron ba ito mga fixed terms? Yung mga aalis yan, Director Mirasol, ano yan? Director Alvin. Yes, at the national level po, Chair, 710 po yung plantilla, meaning regular po sila. Meron po kaming 500 na contractual. Nag-request po kami sa DBM ng regularization. We receive po information na parang magagrant naman po yung regularization ng additional 500. Okay, doon sa sinasabi niyo po body one camera, wala kayong budget. Sige po, ilalakad ko sa DBM na mabigyan kayo ng budget. Pero huwag niyo pagkakitaan. Kasi ayoko naman, magkakaroon kayo ng budget para sa body one camera, may pagkakitaan na naman yan. Binibiding yan po, Secretary. Okay. Sige. Payag ako, ipipitch ko sa DBM. Kung kinakailangan, titingnan ko dyan kung meron mga may mga ibang non-performing agency, i-insert ko dyan sa inyo. Magkano? Sabi mo, 18,000?
sa canvas lang namin po, hindi pa naman fiction. Kasi binibiding po yan, Senator. Siguro ba, depende sa magandang klase pero titingnan din namin yung Shopee na sinasabi po ninyo na 6,000. Para Huwag mag-participate. naman 18,000 kasi sa PNP, 68,000 pa. Halata talaga ng urakot.